Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. So, ang ating kukwento ay isa sa popular sa Biblia. So, kung nagbabasa po kayo ng Biblia, kilalang kilala ito sa kwento sa Biblia. So, itong tinutukoy ko, itong wedding of Cana o Cana, di ba? So, nung panahon na yon, ang tradisyon ng mga Hudyo, kapag may kinakasal po, sobrang importante na may alak kang iahahin o iahapag sa mga bisita mo. Dahil pagka yan ay wala, di ba, sa iyong handahan, ay mapapahiya ka. So dito, nakipagkasal ang ating mahal na inang Birheng Maria kasama ang ating Panginoong Yesus. So habang kinakasal, naubusan, di ba, ng alak itong kinakasal. Siyempre, malalagay sa halanganin, mapapahiya itong kinakasal. Kaya itong si Mama Mary, naging aligaga siya kung ano ang gagawin. Kaya nung alam niyo na talaga mauubos na, sabi ni Mama Mary kay Papa Jesus na nawala ng alak, sabi niya. At sagot naman ng ating Panginoong Yesus, ano naman kinalaman natin dyan sa alak? So, ibig sabihin, itong panahon na to, hindi pa panahon para gumawa ng milagro ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Pero sa kabila niyan, dahil sa pakiusap ng mahal na Birheng Maria, ay kanyang pinagbigyan. Kahit hindi pa niya panahon, ay kanyang sinundan. Diba? O sinunod. Kaya ang sabi sa 1 chapter 2 verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga tagapaglingkod, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. So, yes, malinaw po, no? Ang sinasabi ni Mama Mary, dahil nga wala nang alak, gawin nyo kung ano ang sinasabi niya. Di ba? Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, di ba? Talagang yung tubig ay kanyang ginawang alak. So, parang sinasabi dito sa kwento, na ang lalaking ikakasal, itong ating Panginoong Yesus. At ang kanyang pakakasalan ay itong ating Santa Iglesia, lalo na sa ating mga Katoliko na ating pinaniniwalaan, di ba? So habang patapos na yung kasal, doon naman niya inihahin ang masarap na alak. So ano pong kaugnayan nito sa ating buhay? Di ba? Kasal naman yan. Wala na tayong kinalaman dyan. At noon pa. So, ibig sabihin po, sa ating buhay, di ba? Napakalaki po ang role ni Mama Mary din bilang isang Katoliko na naniniwala tayo, di ba? Na si Mama Mary ay kasama talaga ng ating Panginoong Yesus mula nung isilang siya hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya hindi rin niya matanggihan itong si Mama Mary. So, ibig sabihin, kapag tayo sa buhay natin po, di ba, ay nauubusan tayo, pinupuno ng ating Panginoong Yesus ang ating kakulangan. Di ba? Kulang tayo sa pagmamahal, pinupuno niya. Kulang tayo sa financial, gumagawa siya ng paraan. Gumagamit siya ng mga tao para ma-provide ang mga kailangan natin na financial. Kapag naman may nagkakasakit, di ba? Dumarating din ang ating Panginoong Yesus para paghilumin ito, pagalingin ang may sakit. Yan ang mga milagro nangyayari sa ating buhay. Na kung tayo ay susunod, di ba? Kagaya ng advice ni Mama Mary na sundin nyo kung ano ang sinasabi niya sa inyo. Sundin nyo lang. At mangyayari po ang mga grasyang inaasahan natin o yung milagro. Lalo na kung matagal mo nang hinihiling sa Diyos na hindi pa dumarating. Baka nga, di ba? Kaya hindi yan dumarating dahil hindi mo naman sinusunod ang mga katuruan
ng ating Panginoong Yesus. Doon po tayo lahat sumasablay. Kaya di ba kung minsan, habang tumatagal, ay parang wala nang nangyayari sa ating mga panalangin. Lalo na kung isang milagro ang hinihintay mo na parang imposible na, di ba? Madalas ang nangyayari sa may sakit. Sinabihan ka na ng doktor na lagi natin pinagdarasal dito, may taning na po sa buhay ang tatay mo, ang nanay mo, ang kapatid mo, yung asawa mo, yung anak mo, o ikaw na mismo ang tinaningan ng doktor. Kaya ano nga pakiusap mo sa Lord? Isang milagro. Di ba? Yan po ang ating madalas na concern. Kaya yung itong si Mama Mary, napakalaki po ng role sa ating mga Kristiyanong Katoliko. Di ba? Si Mama Mary hindi sa Diyos, naniniwala tayo doon. Pero naniniwala po tayo na sa panalangin, sa pakiusap, kagaya ng kwento sa wedding of Cana na yan, na hindi pa panahon, pero nakiusap ang mahal na Birhen Maria ka ating Panginoong Yesus, pinagbigyan niya dahil mahal na mahal niya itong si Mama Mary. Ganun din po sa atin, mahal na mahal din po tayo ng ating Panginoong Yesus. At si Mama Mary, isa sa mga tumutulong sa atin para ang pinaka-role niya, hindi bilang isang Diyos, di ba? Kundi para ilapit tayo, di ba, sa ating Panginoong Yesus. Kaya kung mapansin nyo, di ba? O sa history po ng ating bansa, ng ating mundo, kahit yung gera, World War I, World War II, di ba? Dumarating ang ating Panginoong Yesus, nagpapadala ng mensahe. Kanino? Kay Mama Mary. Di ba? Ito yung nagpakita sa France, si Saint Bernadette, o yung tinatawag na Our Lady of Lourdes, di ba? Na kung saan ay umukay siya doon at may lumabas na bukal. At yung bukal na yun ng tubig ay naging pag-asa ng sangkatauhan ng panahon na yun. Kaya natigil din ang gera dahil doon sa pangitain o pagpapakita ni Mama Mary. Kaya yan po, napakalaki po ang role ni Mama Mary sa ating buhay, di ba? Kaya yung milagro po ay laging naisisilang kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Yesus. At siyempre, gaya ng sabi ko na sa tulong po, kaya nga lagi tayo nagdarasal, di ba? Tayo ng mga Katoliko na Mama Mary, pray for us. At lahat ng mga banal na namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So, yun po pala, no? Sa mga kakulangan natin sa buhay, every time na naghihikaos tayo, every time na nawawalan tayo ng pag-asa, bumabagsak na ang negosyo natin, mawawalan ka na ng trabaho, at kung ano-ano pang kawalan sa buhay, o mauubusan ka na, di ba, ng mga bagay na importante. Kaya, sundin lang po natin ang sinabi ni Mama Mary na sundin ang lahat ng inuutos ng ating Panginoong Yesus para natin gawin. Kaya yan po ang laging ilagay natin sa ating puso't isipan na maging masunurin tayo. Bagamat alam naman po natin, medyo mahirap to, pero pag sinamahan na tayo ni Lord at humingi tayo ng tulong at kay Mama Mary ay wala pong imposible. So tayo manalangin, Lord Jesus Christ, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aming vlog. Lalong-lalo na po yung mga may matinding karamdaman na nangangailangan po ng milagro. Lahat po ng kapatid namin nanonood, ipuhin niyo po ang kanilang puso, ang kanilang katawan. Linisin, tanggalin ang kanilang karamdaman para sa kanilang kagalingan. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo pag yung kalooban ang nasunod at sundin ang iyong katuruan. Ganon din po sa pamilyang sisira na o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawa. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At
Pagbigis-bigisin niyo po ang mga nasirang pamilya. At ganoon din po sa financial loan na nauubusan po lagi, naiikaws po kami, kinukulang. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa nun. Kung papaano po nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.